Paano kung yung mga eskandalong akala natin ay hiwa-hiwalay, konektado pala lahat? At hindi lang basta konektado, parte pala sila ng iisang malaking kwento na tumatakbo na for decades. Halika't silipin natin tong napakasalimuot na ugnayan sa pagitan ng tatlong pangalan, Madriaga, Roque at Duterte. Yan, isang napakatapang na statement, di ba? Sinasabi rito na lahat ng nakikita natin may koneksyon. So ang tanong, gaano mabakalalim ang koneksyong to? Tara, alamin natin. Okay, so lahat ng ito nagsimula o mas tamang sabihin, sumabog ulit dahil sa isang dokumento. Isang bombshell affidavit na lumitaw noong December 2025. At dahil dito, biglang napasok sa gitna ng kontrobersya ang opisina ng Vice Presidente. At ito mismo yung laman ng affidavit. Isang taong nakakulong ang direktang tumuturo kay Vice President Sara Duterte. Ang akusasyon, tumatanggap daw siya ng milyon-milyong maruming pera, pondo na galing umano sa ilegal na pogo at droga, para sa kampanya niya noong 2022. So paano daw nangyari yung paglilipat ng pera? Ayon mismo sa salaysay, siya raw ang nagsilbing bagman. Siya mismo ang personal na nagde-deliver ng cash. At hindi basta-basta, nakalagay daw sa mga duffel bag at sakay ng sasakyan. At dito na magbabanggaan ang dalawang kwento. Sa isang side, yung diretsohang pag-amin ni Madriaga. Sa kabila naman, yung mabilis na pagtanggi ni Harry Roque. Sabi niya, isa lang daw desperadong sinungaling si Madriaga na gustong makatakas sa kaso niya. Pero teka muna, para maintindihan natin yung bigat na mga salitang yan, kailangan nating itanong, sino ba talaga itong sina Madriaga at Roque? Kasi alam nyo, yung alitan nila, hindi nagsimula ngayon lang, dekada na pala ang binibilang. At itong tanong na to, ito yung pinakasusi sa lahat. Para magets natin yung affidavit ngayon, kailangan nating balikan ang nakaraan. Saan at paano ba talaga nagsimula ang lahat ng ito? Sige, tingnan natin yung timeline. Mula dekada 90 hanggang sa kasalukuyan, ito yung mga importanteng pangyayari na nagpapakita ng kanilang, sabihin na nating, masalimuot na ugnayan. So itong timeline na to, parang mapa ng paulit-ulit nilang pagtatagpo. Pansinin nyo mula sa isang kidnapping case noong 90s, naakwit sila. Tapos biglang bumaliktad ang mundo noong 2023. At ngayon, heto, yung affidavit. Parang pelikula. Dito mismo nagsimula ang lahat sa isang napakabigat na akusasyon ng torture. At ang nakakagulat dito, yung inaakusahan, si Harry Roque mismo. Noong mga panahong yon, kilala siya bilang isang human rights lawyer. At dito na nagiging medyo weird yung kwento. Tinatawag nga itong legal Ouroboros, yung parang ahas na kinakain yung sarili niyang buntot. Isang sitwasyon kung saan nagkapalit-palit ng pwesto yung mga karakter sa paraang hindi mo aakalain. Tingnan nyo to, grabe yung pag-ikot ng mundo, di ba? Noong 90s, pamilya ni Madriaga yung nag-aakusa kay Roque. Ngayon, si Roque na mismo yung private prosecutor laban kay Madriaga. Imagine yun, yung dating inaakusahan ng pamilya, siya na ngayon ang taga-usig, ang lala ng plot twist. Okay, so ngayong alam na natin yung backstory, balikan natin yung kasalukuyan. Kasi kung titignan natin yung mahabang kasaysayan nila, yung affidavit ng 2025, nag-iiwan ng ilang napakalaking tanong. Ito yung tanong ng source. Kung kasinungalingan lang pala to para makalaya, bakit gagawa si Madriaga ng isang sumpaang salaysay na pwedeng gamitin laban sa kanya? Bakit siya magbibigay ng mga detalye na pwedeng i-check? At higit sa lahat, bakit niya ididiin ang sarili niya sa mas mabibigat pang krimen? Parang, hindi ba't kontraproduksyon yun? At dito na pumapasok yung mga tanong na, aminin natin, nakakaintriga. Una, kung yung kasong hawak ni Roque ay kidnapping, bakit parang sobrang invested niya na siraan itong affidavit na tungkol naman sa pogo at drug money? Anong koneksyon? Pangalawa, bakit daw bibisitahin mismo ng Vice Presidente ang isang high-profile na akusado sa kulungan at hindi lang daw isang beses 2 beses pa at sa gabi pa? Ano kaya ang dahilan? At ito na siguro yung tanong na nagbubuo sa lahat. Bakit itong tatlong to, Madriaga, Roque at Duterte, ay parang paulit-ulit na lang na nagtatagpo ang mga landas sa gitna ng iba't ibang eskandalo sa loob ng napakaraming taon? At sa huli, dito tayo iniiwan ng kwento sa isang malaking tanong. Ang lahat ba nito, ang lahat ng koneksyon, ang mga kakaibang pagbabaliktad ng sitwasyon ay puros nagkakataon lang?
O gaya ng sinasabi ng source, baka may mas malalim na pattern na nabubuo sa likod ng mga anino? Yang ang tanong na iiwan natin sa inyo.